Super El Nino, malalakas na bagyo. Ano ba talaga ang dapat paghandaan ng bawat Pilipino? Hindi lang yung dry spell or yung drought, kundi magkakaroon tayo ng maraming tubig muna bago tayo makaranas ng kakulangan sa tubig ulan. Alamin ang tunay na epekto ng Extreme El Nino at bakit mas delikado ang maling impormasyon tungkol dito. Magandang araw po mga kasangbahay, mga ka-lifesaver. Ngayon ay makakasama natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa DOST, si Ma'am Ana Solmoro Solis. Para pag-usapan natin dahil napakainit po ng panahon ngayon, makahingi tayo ng information ano ba itong nararanasan natin sa ating bansa. So, good morning po Ma'am Ana. Good morning, Sir Ben, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Yan. Good morning. Unahin na natin, napakainit po eh. Ano po bang dahilan bakit ganito po kainit ngayon sa atin? Well, matataas pa rin yung mga temperature natin. Nandito pa rin tayo sa kasagsagan ng tinatawag nating warm and dry season months. And nakakaranas pa rin tayo ng mga matataas na mga heat index or yung alinsangan. So actually, yung last week ng April up to first half of May, diyan tayo nakakapagtala ng mga matataas na temperature at saka yung tinatawag nating mataas na alinsangan or heat index. So widespread ngayon. Ito ang nararanasan natin ngayon. Totoo po ba yung may nababasa tayo, nakikita sa mga social media yung tinatawag na Super El Nino? Meron bang ganun, ma'am? So yun ay general term na tinatawag natin na yun ang katumbas naman dun sa tinatawag natin na very strong El Nino, yung Very tinatawag strong. na El Nino. Kasi ibig sabihin, yung tinatawag nating pag-init ng temperatura ng karagatan ng dagat na minomonitor natin kapag may El Nino is more than 2 degrees. So kung halimbawa yung sa lagnat ng tao, yung ating karamdaman, kung ang temperature natin ay around 37, yung normal. So kung 39 na yan, 2 degrees above, ibig sabihin, nagkukumbulsyon na tayo niyan. So ganun yung ibig sabihin ng pag-init ng temperature na tinatawag nilang Super El Nino. Pero ang kategorya natin doon is yung tinatawag na very strong El Nino. So, ibig sabihin po, meron siyang mga categorization. So, pwede po bang ma-explain natin? Ano po ba yung category So niyan? yung ginagamit po ng Pag-asa at lahat po ng Met Center at saka ng World Meteorological Organization, ito yung weak, moderate, strong, tsaka very strong El Nino. So kapag sinabi nating weak na El Nino, ibig sabihin mula 0.5 hanggang 0.9 degrees centigrade yung pag-init ng temperature. So kung halimbawa yung temperatura ng ating katawan, ang normal ay 37, so mga around 37.9 hanggang doon, yun yung tinatawag nating weak na El Nino. Ngayon kapag sinabi naman nating moderate, kapag 1 degree up to 1.4, so yun po yung moderate El Nino. Ngayon kapag yung pag-init ng temperatura ng dagat kaysa karaniwan ay 1.5 hanggang 1.9, so yan naman po yung strong El Nino. And then kapag more than 2 degrees na, yun yung tinatawag nating very strong El Nino na pwede nating ihalin tulad dun sa tinatawag nilang Super El Nino. Okay, so parang at least madaling ma-identify ngayon ng tao kung super or dun sa mga mild, moderate. Pero ma'am, ano po ba ang pinaka-konsepto? Kasi naririnig lang ng mga kababayan natin yung El Nino. Ano po ba yung pinaka-konsepto? Bakit may El Nino? So yung tinatawag nating El Nino at saka yung naririnig natin na La Nina at ENSO neutral. So ito yung tatlong phases na tinatawag na ENSO. So El Nino Southern Oscillation. So ito yung tinatawag na natural climate variability. Natural cycle ng ating climate system. Ibig sabihin, kahit walang global warming or kahit walang climate change, andyan yung natural cycle ng ating climate system. So wala na pong bago dito. Basta ito talaga yung trend. So ito yung natural na pagbabalance ng ating nature kapag ikay nakakaramdam ng sobrang init, so kailangan babalik din siya sa malamig. So yun yung natural cycle. So kapag sinabi nating El Nino, ito yung malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan, Tropical Pacific, yung tinitingnan natin dito. And then kapag La Nina naman, ito yung malawakang paglamig ng temperatura ng karagatan. So usually ang tinitingnan po natin dito yung tinatawag nating Central at saka Eastern Equatorial Pacific. Ngayon kapag El Nino
Nino, dahil malawak ang pag-init sa Central at Eastern Equatorial, ibig sabihin na andito tayo sa western side ng Pacific. Ibig sabihin, malamig naman ang temperatura ng karagatan sa atin. Kaya usually, kapag El Nino, mas kokonti yung ating kaulapan na nabubuo dito dahil mas mainit nga ang karagatan doon, mas maraming convective activity doon. And then, ang nangyayari po, mas kokonti ang ulan natin, bumababa yung chance ng mga kaulapan. Kaya usually ang general impact sa atin ng El Nino ay kokonti ang ulan. So kaya parang ngayon clear skies tayo lagi, no? So pag El Nino po, kailan po siya nag-start at kailan po yung inaasahan na pag-end ng isang ngayon yung super or yung extreme El Nino? Usually po kasi nagsisimula talaga yung El Nino yung kapag malapit na yung tinatawag nating Kapaskuhan or Amihan. But then may mga nag-i-start po mga around June, July, August, which is usually kapanahunan ng ating habagat. So itong minomonitor nating paparating na El Nino, ngayon po ang pagdating niya, habagat season. Kaya usually po kapag ganyan ang El Nino nag-a-occur sa karagatan, usually naman yung kanyang impact dito sa atin dahil habagat season, tag-ulan natin yan, minsan tumitindi yung ating habagat. Nagkakaroon tayo ng mga heavy rainfall events kasi kung titingnan natin yung mga track ng mga bagyo natin, kapag pumapasok yung habagat or tag-ulan, nagre-recurve kasi yan hindi muna tumatama sa ating kalupaan. Ngayon, meron siyang certain recurvature dito sa northeastern section ng Western Pacific. Yan naman yung humahagod or humahatak ng habagat natin. Kaya usually, tumitindi yung habagat natin, nagkakaroon ng mga heavy rainfall events, lalo na dito sa western section ng Luzon. So, sila yung usually naaapektuhan na marami ang ulan pagdating ng El Nino during habagat season. So parang hindi naman basihan na lumihis, hindi naglandfall, hindi basihan yun na hindi magiging delikado. Oo, dahil usually kapag panahon ng habagat, yung mga nagre-recurve natin mga bagyo na hindi tumatama sa kalupaan, lalong-lalo na nga po dito malapit sa may Luzon area, Northern Luzon. So yan naman po yung humahagod or nagpapalakas ng habagat natin or yung southwest monsoon. Mayroon po ba tayong pwede ma-example na ganyang scenario na walang bagyo tapos nag-recurve pero talagang nagkaroon ng matinding pag-ulan? Oo, marami na tayong mga ganun na nagkaroon ng mga habagat season. So kung babalikan natin yung around 2014 I think or 2015 na meron tayong El Nino na meron tayong mga matitinding habagat. So pwede nating balikan yung mga ganung datos natin. And meron ding instances na kapanahunan ng habagat pero nagkaroon tayo ng bagyo gaya ni Tropical Storm Ondoy. So nung time na yon ay nag-pronounce ang DOST Pag-asa na merong developing na El Nino nung buwan ding yun, noong September. And then come September 26, nagkaroon tayo ng Ondoy. So ibig sabihin po, kapag El Nino ay hindi lang ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng kabawasan sa tubig ulan. Lalong-lalo na kung ito itatama during habagat. So posible pong yung mga ganong senaryo ay posibleng mangyari na kung saan makakaranas tayo ng maraming ulan. Hindi man dito sa Metro Manila, kundi sa ibang bahagi ng ating bansa. Yan po yung parang wala doon sa knowledge ng mga kababayan natin. Siguro masabi natin, akala ng karamihan pag sinabing El Nino, basta dry season yan, walang ulan, hindi po pala ganun talaga ang konsepto ng El Nino. Tama. El Nino doesn't always means drought. So, sinasabi lang natin, tumataas yung tsansa na mababawasan yung ating tubig ulan. Pero hindi ibig sabihin na walang ulan or laging magda-drought. Kasi nga po, may mga possibility at based sa historical data natin, may mga datos ang Pag-asa na lagi pong matindi ang ating habagat season kapag pumapasok po or nade-develop ang El Nino. Ano po ang kapalit ng extreme El Nino? Anong kapalit niyan? Meron bang mabubuo na mga malalakas na bagyo after that? Historically kasi, whether weak, moderate, or strong El Nino, yung ating mga bagyo, laging merong typhoon at super typhoon category. Although sabi nga natin dahil malayo yung tropical cyclone development, dahil medyo malamig nga ang karagatan malapit sa atin, pero yung malayo sa atin ay mas mainit. So sila yung favorable sa tropical cyclone development. Ngayon, kapag yan naman ay nabuo at nagtagal at dire-diretso dito papasok sa ating bansa, yun yung posibleng maging typhoon at super typhoon category. So, ibig sabihin, pwedeng malakas ang hangin or pwede rin marami yung dulot na ulan nito. So, bago natin maranasan yung tinatawag nating dry spell or prolonged drought condition.
Since ang El Nino po, nabanggit niyo po kanina Ma'am Ana na cycle naman siya. So huwag na tayo magulat kung may El Nino or wala. Pero may nakita po ba kayong pagbabago naman doon sa buong taon na medyo na-adjust siya, umatras, umabante, meron po bang mga ganong instansya? Usually kasi ang El Nino nag-a-occur siya every 2 to 7 years. Ngayon, usually before year 2000, nakikita natin yung mga tinatawag na strong El Nino event ay nangyayari siya every 10 to 15 years. Ngayon, after year 2000, nakikita natin, obserbahan natin, yung mga strong El Nino mas dumadalas. Hindi na siya every 10 to 15 years. Maaaring every 7 to 10 years or 5 to 10 years. So, yun yung nakikita natin na mas dumadalas yung mga strong El Nino events. Pero yung occurrence niya, pwede rin mga ganon around 2 to 7 years. And mas maikli naman yung duration ng El Nino kung ikukumpara naman natin dun sa La Nina. Nung time po ng Ondoy, may developing El Nino. So parang yung panahon ng tag-ulan, pwede siya mag-develop? Yes, tama ka. So, gaya ngayon, dahil Northern Hemisphere summer kasi, yung June, Opo. July, August. So, ibig sabihin, mainit dito sa Northern Hemisphere. Kaya, ibig sabihin, favorable din yung malawak ang pag-init ng temperatura ng karagatan natin. Ano po siyempre mas concern po natin ngayon, siyempre ang landmass dahil nandiyan po tayo nakatira. Ano po yung magiging impact nitong extreme El Nino na nararanasan natin ngayon? Para ready rin po yung mga kababayan Well, natin. sabi nga natin, kung ngayon madidevelop itong El Nino sa panahon ng habagat, so nandiyan pa rin yung mga tinatawag na mga heavy rainfall events natin na posibleng mauwi sa baha, landslides. So yung mga ganun na dapat nating pag-ingatan, lalong-lalo na yung mga areas situated along the western section ng ating bansa. Diyan sa may Western Luzon, diyan sa may parte ng Palawan, Mimaropa, and also dito sa may Panay Island, Iloilo. So yan yung mga areas kasi na tinatawag nating type 1 climate na distinct yung wet season niya during habagat season. So yun yung kailangan kailangan pag-ingatan natin sa panahon ng habagat. And then yung mga areas naman po na posibleng magkaroon ng mga dry spell or drought. So yun din pong maaapektuhan ng mga heavy rainfall events, and including na yan yung mga areas natin dyan sa may Visayas and Mindanao na kung saan posible din silang makaranas ng mga matitinding mga bagyo, typhoon at super typhoon bago rin nila maranasan yung tinatawag nating mga dry spell and drought. Kaya ito yung very critical yung preparation tsaka yung timing ng mga interventions ng ating pamahalaan at ng ating community kasi dalawang extreme events ang posible o dapat nating paghandaan Hindi lang yung dry spell or yung drought, yung kakapusan sa tubig, kundi magkakaroon tayo ng maraming tubig muna bago tayo makaranas ng kakulangan sa tubig ulan. Ano po yung posibleng epekto ng El Nino sa kanila? Kung dumating po dun sa punto ng kakulangan ng tubig, siyempre may mga pananim tayo, may mga nag-aalaga, mga fish ponds. Ano po yung posibleng epekto ng El Nino sa kanila? So usually kasi yung kapag El Nino, lalo na sa mga fishery sector, yung mga aquaculture natin, malaki ang impact nito dun sa ating mga aquaculture kasi dahil sa sobrang init ng temperatura, pati yung temperature natin overland, so yung sinasabi ng ating mga fisher folks, yung mga tinatawag na mga dissolved oxygen na kailangan ng mga isda. So yun po yung malaking epekto dahil napakainit ng temperatura. So yun yung unang epekto dun sa mga aquaculture natin. So malaking dagok ito sa mga fisher folks natin. And siyempre sa ating mga magsasaka, yung mga tanim nila, lalong-lalo na kung dalawang extreme events kasi ang babantayan natin. So dapat timing yung iyong pagtatanim, yung i-adjust mo yung crop calendar mo kung kailan kung ka pwedeng mag-ani ng maaga kung naandyan yung paparating na bagyo or kailan ka kailangan na magtanim kung kailan madami pang ulan. So yung mga ganong timing sa pagtatanim at pag-aani at saka yung sa mga post-harvest activities ni farmer, yun yung kailangan na maging tama yung ating intervention at preparation. Sa mga farmer po natin tsaka yung mga nag-aalaga ng mga isda, meron po ba silang pwedeng maging access sa pag-asa para ma-monitor nila kung ito yung time na maganda na magtanim para
kasi may paparating na ganito, meron po ba silang pwedeng maging access sa pag-asa? Sa ngayon kasi meron po tayong ongoing na collaboration, coordination with the Department of Agriculture. Opo. So matagal na po yung partnership natin at direkta tayong lagi nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. So ngayon po ang ginagawa ng Pag-asa at Department of Agriculture and then sa tulong na rin po ng UNFAO. So nagkakaroon po tayo ng localization ng ating mga advisory para sa mga magsasaka at dun sa ating mga fisher folk. So ongoing po yung ating mga collaboration para yung mga interventions at yung ating mga advisory ay ma-interpret at maintindihan ng ating mga magsasaka and then sila yung gagawa ng tamang aksyon base po sa advisory sa pakikipagtulungan po ng Pag-asa with the Department of Agriculture. Paano niyo po na-monitor, ma'am, yung sitwasyon during El Nino, especially doon sa mga kababayan? Kasi iba-iba tayo. Meron malapit sa dagat, meron mga nasa bukid, meron nasa bundok. Paano nyo po na-monitor yung mga temperature during El Nino para makapagbigay po kayo ng advice din? Even without El Nino, so meron tayong mga monitoring or mga observation. So meron po tayong mga network na tinatawag na synoptic observation. Meron tayong mga agromet observation, yung mostly yung for agricultural purposes. Meron din tayong mga automatic weather station. Yung mga automatic weather station natin is according to WMO standard. So ibig sabihin, standard po yung ginagamit nating automatic weather observation for early warning system po talaga siya. And also, meron po tayong mga tinatawag na remote sensing na mga data at infrastructure gaya ng mga Doppler radars natin at yung satellite receiving facility. So, napakalaking tulong po niyan. And at the same time, meron po tayong mga global monitoring galing po sa tinatawag nating International Prediction Center. So, yun po yung ginagamit nating mga infrastructure at facilities para ma-monitor po natin whenever, wherever yung ating mga kailangan nating datos para makapagbigay tayo ng tamang impormasyon at warning sa ating kababayan. Ilang taon na po kayo, ma'am, na sa Pag-asa po? 32 years. So 32 talaga years. ano nyo na po, nakita nyo na iba't ibang klase ng El Nino. Oo, and yung 31 years ko ay more on sa climate na talaga. So more than 30 years na po ako na nagmo-monitor at gumagamit ng mga datos po when it comes to climate. Based sa personal knowledge niyo po, ma'am, dun sa 30 plus years niyo sa Pag-asa, ano po yung pinakamatinding naranasan natin? In 32 years na experience niyo po. Kasi nasa Pag-asa na rin ako nung 97-98 El Nino eh. So, isa sa mga strongest 97-98 El Nino na kung saan nagkaroon tayo ng mga Interagency Committee on Water Crisis Management. So, yun po yung pinagmulan actually nung mga technical working groups at yung mga task force El Nino nowadays. So, nagsimula po yun sa Interagency Committee on Water Crisis Management. So, nandun na po ako sa Pag-asa nung nagkaroon ng one of the strongest El Nino in 97-98 na kung saan nung time na yon ay hindi pa ganun kadami yung mga strategies and interventions ng ating pamahalaan and then dumagok sa atin yung ganung kalala na El Nino. So dun po na itatag din yung tinatawag na Drought Early Warning and Monitoring System ng Pag-asa. And then after po nun, nandito na tayo sa established na ENSO Alert and Warning System. So dun nag-evolve po yung ating warning system when we think of El Nino and La Nina. Ma'am, sa Pag-asa po, dun sa inyong goal, syempre, dalawa po ang gusto nyong mapagbabaan ng mga information. Yung public and yung, syempre, sa LGU. Saan po ang mas focus ninyo na dapat mas maintindihan ito ng LGU ba o ng community? Palagay ko both. Pero yun nga, dahil sa LGU yung magpapasunod sa atin down sa community. Dahil kung titingnan natin, ilan ang public, ilan ang community, hindi kaya yan lahat ni Pag-asa, ni DOST Pag-asa. So talagang kailangan makipagtulungan tayo sa national, down to the subnational level, including mga LGUs natin. So actually, yung tinatawag nating intermediaries, sila yung magiging intermediary between Pag-asa, yung naggumagawa ng mga impormasyon, ng advisory, and warnings and yung mga magre-receive yung ating mga community. So dapat yung mga LGUs or kung sa agriculture naman sa mga farmers, yung ating mga agro-technician or yung mga DA regional natin, sila yung magsisilbing intermediary. So dapat sila din yung mas unang nakakapacitate natin at nakakaintindi paano interpret or i-communicate yung aming warnings.
So, yun yung nararapat. Pero ito ma'am, sa totoong observation, syempre sa dami ng ano natin sa buong Pilipinas, meron ba kayo nakikita na ito sinisikap namin pero ito hindi na appreciate or hindi ata ini-implement or meron ba kayo nakikitang gano'n or masabi natin frustrations din dun sa gusto nyo magawa gusto nyo maibigay yung information but yung implementation medyo mababa. May na-experience kami one time na naandun kami sa LGU. Hindi ko na lang sabihin ko saan. Halimbawa na ito yung papalapit yung bagyo sa kanilang lugar. Nagle-lecture kami, no? Dumating kami ng 2 p.m. ng mga around 3 p.m. Ganon, 3 p.m. yun eh. So, yung ibinaba na warning sa kanila ay yung nirelease na forecast namin ng 11 a.m. Whereas 2 p.m. na dapat yung latest. So, nagbago yung direksyon ng bagyo at papunta na sa kanila. Ngayon, nung time na yon ay bakit 11 a.m. pa yung nirelease na advisory na warnings ni Pag-asa sa bagyo diyan. Samantalang may 2 p.m. release na kung saan mas lumalapit at tumataas ang tsansa na sa kanila nadadaan yung bagyo. So may mga ganun kaming na-experience sa mga LGU yung time na yon. So and then meron din kami ibang na-experience na eto yung aming forecast na magkakaroon halimbawa ng La Nina. So kailangan mag-adjust si farmer ng kanyang pagtatanim, ng cropping calendar. Paano kung hindi naman available yung seeds? Tama. Dahil kailangan ko na magtanim, wala pa pala yung seeds. So ganon. So meron ding instances na kailangan ay yung drought tolerant variety kung hindi naman siya available sa market halimbawa. So yung mga ganun na intervention and also yung intindi nila sa warning ni Pag-asa. Halimbawa, yung ENSO alert and warning namin, may El Nino watch, may El Nino alert, may El Nino advisory at final advisory. Ngayon, nag-issue kami ng El Nino watch. Ang gagawin ni farmer ay hindi na ako magtatanim kasi sabi ni Pag-asa may El Nino. So ang pagkakaintindi nila dun sa El Nino watch, andyan na yung El Nino at mawawala na sila ng tubig ulan. Whereas ang ibig sabihin ng watch ay posibleng magkaroon ka ng El Nino in the next 6 months. So in the next 6 months, ibig sabihin may isa pa akong cropping season na pwede pa akong magtanim. Kasi nag-warn lang si Pag-asa na may watch. Pwede pang mangyari after 6 months. So yung mga ganung pagkakaintindi ni farmer. Ngayon, ang gagawin ni farmer ay hindi na ako kukuha ng seeds, hindi na ako magtatanim dahil sabi ni Pag-asa may El Nino. Last question ko po, ma'am. Mahirap po bang mas maipaintindi ang sitwasyon ng El Nino kesa sa bagyo? Kasi ang bagyo, nakikita mo yung hangin, nakikita mo may muulan, ganito. Pero ang El Nino kasi, parang mas gusto ng tao ng walang ulan eh. Yun ang reality. Pero mas mahirap po bang paintindi sa mga kababayan natin na ito ang El Nino, ito dapat yung warning, may iba't ibang kategory. Sa palagay ko, technically, mas mahirap maipaliwanag ng El Nino kasi very technical yung development ng El Nino. So, but then, dun sa mga bagyo naman, ang kailangan kasi ang maintindihan hindi yung weather system yung posibleng impact nito at saka yung yung nakapaloob dun sa warning. Kasi may na-experience kami din na halimbawa, tropical cyclone wind signal number 1. Anong sasabihin ng mga tao? Ay mali ang Pag-asa kasi signal number 1 daw ang taas-taas ng araw, wala namang ulan. So ibig sabihin, hindi nila naiintindihan ano yung tropical cyclone wind signal number 1 kasi kaya nga siya warning. Meron kang preparation for the next 36 hours. May lead time kasi ka pa. may lead time kang 1.5 for you to prepare. So yung mga ganung mga understanding na misinterpretation dun sa ating mga warning. So yun yung kailangan din. And syempre dito sa El Nino, dahil slow onset event siya. So dahil nga meron pang mga watch or pang matagalan at napakataas ng uncertainty ba, yung wala pa rin minsan nakasiguraduhan dahil usually kapag El Nino, hindi mo alam kung saan yan tatama Pwede siyang tumama sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Sino yung pinaka magiging maaapektuhan ng tagtuyot or yung prolonged drought? Napakahirap nating ma-predict yun. Ayun. Mas unpredictable po ang El Nino kaysa sa mas mahirap i-predict yung
onset at saka pagtatapos ng event ng El Nino at La Nina. Pero pag nandiyan na yung El Nino at La Nina, mabilis na kasi makikita natin na yung stronger na yung signal, mas nakikita mo na kung saan posibleng mag-epekto. Pero yung onset ng El Nino at yung ending ng El Nino, even La Nina, so doon natin nakikita yung may mga lag impact kasi siya, lag effect. So kahit tapos na yung El Nino or La Nina, posibleng meron pa rin yung lag effect sa atin. Okay po. Salamat po, Ma'am Ana. At para po sa mensahe natin sa mga kababayan natin, preparasyon nila, dapat nilang maintindihan pa with regard po sa El Nino. Well, sa ngayon po ay nakataas pa rin yung tinatawag nating El Nino alert under sa ELNSO Alert and Warning System ng Pag-asa. So, ibig sabihin po, anytime po ng ngayong June na papasok hanggang August, ay posible po tayo magpalabas ng El Nino Advisory number 1 at magtutuloy-tuloy ito. So, matama pong minomonitor natin. So, ibig sabihin po, kailangan nating maghanda, magkaroon ng preparation or yung mga strategies or interventions natin kung ano po yung nararapat. Lalong-lalo na po, papasok tayo dito sa panahon ng habagat. Andito yung onset ng ating tag-ulan. So, hindi po nangangahulugan na magkaroon tayo ng El Nino ay magkakaroon na tayo agad ng kakulangan sa tubig ulan. So, andyan pa rin po yung habagat at posible pong magkaroon ng mga matitinding mga pagbabaha or heavy rainfall events, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin sa western section ng ating bansa. So, kailangan paghandaan po natin yan at yung pong iba't ibang mga sektor natin ng pamahalaan ay matama pong makikipag-ugnayan at makikipag-coordinate po ang DOST Pag-asa at isa pa po dun sa ating mga kababayan, sa general public. Tingnan po natin, i-monitor po natin at lalong-lalo na po yung mga pinanggagalingan ng ating mga impormasyon. Kung ito ay tama, galing po sa authoritative na mga agency. So yung pong mga false information, kailangan po alam natin kung saan nanggagaling or nag-originate. Baka yung iba po pinapalitan lang yung date. So yung mga ganun po ay dapat po ay maging mapanuri tayo. Okay po, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Siyempre, nakasama pa rin po natin si Ma'am Ana Solmoro Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa. Lahat po na naibigay sa ating information sa status po ngayon ng ating bansa sa pag-iral po ng extreme El Nino or ng El Nino ay magagamit natin para mas makapaghanda po tayo. Tandaan po natin, laging sinasabi po ng mga nasa Pag-asa, ang kanila pong pagbibigay ng mga impormasyon, dapat maintindihan po natin para may apply natin ng mas maayos yung kanila pong mga warning, yung kanilang mga babala na ibinibigay po sa publiko. Yan. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kaming matutong muli ng paghahanda sa iba't ibang mga disaster at pag-apply ng first aid dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga.